Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid namin ang kaalaman, balita at talakayan na ikot sa sektor ng agrikultura. At bago po tayo tuluyang mag-umpisa, yan, inaanyayahan po natin ang bawat isa. Nasamahan po kami sa panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami sa pagtupad ng aming mga mahalagang prioridad sa buhay. Bigyan mo po kami ng malinaw na isip, tamang puso at lakas upang unahin ang mga bagay na may tunay na halaga. Ang pamilya, kabutihan, pananampalataya at paglilingkod sa kapwa. Naway maging maayos ang aming mga hakbang at mapuno ng biyaya ang bawat layunin na aming pinagsisikapan. Tinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming mga samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para po sa konsepto ng pagmamalasakit, dinadama ang sakit ng iba upang magpagaling. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po yung araw na Sabado, ikahuli na po sa buwan ng Mayo taong 2026. So, with that, we welcome you sa Season 8, Episode 22 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At dito po sa bahaging ito nating programa ay i-remind lang namin kayo kung saan kami accessible. I-check po ninyo kung okay po yung ating signal. Yan, kung kayo po yung nakakonekta sa internet at kayo po yung nakapanood, meron po tayo sa live streaming. Yun yung una po sa dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Pwede nyo pong i-search ang 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page. At kung after nyo po ma-search at nakita nyo po hindi pa pala kayo naka-follow or naka-subscribe, pwede nyo pong i-like yung page para makita nyo rin po yung lahat ng programs, including syempre po ang ating Maunlad na Pilipino. And of course, sa talapihitang 702 po tayo sa AM band, mga kaibigan, mga ka-agri. Lalo na po, greetings din sa may mga working pa po nating, of course, Personal Missionary Radio. Thank you so much po for listening sa ating program. And we do hope na hanggang dulo po ay kasama namin kayo sa acknowledgements natin dyan. And speaking of acknowledgements, nais nating batiin yung ating naging panauhin last Saturday. A blessed agapay morning. Ganda talaga ng boses ni Ma'am El at very inspiring ang segment ngayon. Thank you so much po kay Sir Von Villiraza for giving us his time na makausap po natin siya sa ating tawag dito, sa ating interview last Saturday. And sa mga hindi po nakapakinig real time, pwede po namin namang i-share. Ito po tungkol sa kanyang journey as a writer po at reader na rin na kumbaga nagkaroon ng challenge at nakakita ng inspiration sa ating agriculture sector. So nakatuwa lang po dahil malaki po yung yung mga pangarap na natupad, masabi na po natin, no? Dahil po sa kanyang pagpupursige in agriculture,
And kung gusto po ng, kumbaga, ma-refresh po kayo dun sa mga araw-araw po nating ginagawa, baka katulad na po kayo ng ating naging panauhin last Saturday na through agriculture nyo po matagpuan yung inyong nais na gawin sa buhay or kaugnay ng agriculture. So, thank you for the inspiration na binigay nyo po sa amin. And with that, also, nais nating ituloy yung kanyang message. Maraming salamat, Ma'am Ella. God bless po always. Sa DZAS 702, Maunlad na Pilipino. Ayan. Thank you so much po for being with us last Saturday and for sharing our program sa mga like-minded individuals. Like, yung po sa inyong mga contacts. Thank you po dahil mas dadami pa po yung mga interested na tao na hindi man agriculture yung first love. Ayan, meron pala tayong outlet dito and why not naman na bigyan din natin ito ng pansin. Ayan, baka nasa tabi-tabi lang din po natin yung mga inspirations. Hindi natin kailangang maghanap ng sobrang daming pagkakagastusan. Kagaya nga po na naibahagi sa atin na ating episode guest last Saturday. Thank you so much po. So to continue with our greetings, God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. At good morning, share na po while listening, always listening to this. Yung sa ating pag-share po ng agriculture knowledge. Thank you so much po, Sir Epifanio Salvador. Happy and blessed Saturday morning po, Ate El, and all listeners ng MNP. God bless us all. Mula po ito kay Tita Irene Salonga. Thank you so much po. Ayan. Stay safe, ma'am. Stay safe, mga kaagapay. See you po on our 78th. Mula po ito kay Ma'am Mila Pascua. Please do greet po, Ma'am Mila, para naman po ako, magkaroon naman ako ng souvenir sa mga idol ko. Ito po mga binabasa kong pangalan. Thank you, and see you po sa ating nalalapit na gathering. Next po, we would like to greet si Ma'am Marisa Cariaga Bergantinos. Good morning, kaagapay. Yun. Good morning po, welcome back to me. Namiss ko po kayo, Ma'am Ella, pati na po ang mga co-listeners ko. Sa Diyos ang papuri, nawa ay ingatan lagi ng Diyos ang mga magsasaka at mangingisda. Mula po ito kay Ma'am Marlo Barbosa de Osera, gamit ang account ng kanyang anak na si Sir Richard Ram de Osera. Thank you so much po, and yes, welcome back po sa inyo and happy listening. Thank you so much po, Ma'am Marilu. At thank you, Lord. God is good all the time. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Sa Diyos ang papuri. Amen. Mula po ito kay Ma'am Cecilia M. Gatbunton. Maraming salamat po, Ma'am, sa inyong message. Good morning din po kay Sir Federico Termulo Jr. Ayaw, mapagpalang umaga po, MNP. Tunay po, may layunin ng bawat pagsubok. God bless us all. Blessed morning po mula kay Ma'am Eufrosina Bernardino. Ayun. Good morning po. Napaka-lively po ng ating mga listeners. Kabilang po dito si Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po, Miss Ella at mga ka-agri. Ingat po. Yan. Thank you so much po, Ma'am. Good morning po kay Ma'am Nora Cancela. Presi Mitra, good morning. Salamat po sa Diyos. Mabiyayang umaga. Ito papuri. Amen. Meron din po tayo ditong message. Okay, from Evangeline Manggubat. Mapagpalang umaga po, MNP, pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po. At last but not the least, good morning po kay Ma'am Erminia Vasquez de Robles. Thank you so much po sa inyo lahat for leaving your comments. We had so much fun na basahin sila over the program and acknowledge you all. Thank you once again for listening and being back with us this Saturday morning. And with that, umpisahan po natin. Nagbabalik din po. Speaking yung mga nagbabalik ang ating Agri On Air segment, ito naman po ay every other week naman po, so hindi nyo masyado ito na may miss kasi we have continuous coordination with the Agricultural Training Institute to continuously provide with you or to you ang ating Agri On Air na kanilang segment po dito sa ating programa. So for this morning, to support our discussion ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga magnunyog sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat,
atin pong i-welcome ulit once again mamaya po during the part of our discussion ang technical support staff. One from the ATI Regional Training Center 12, si Ms. Josel Barbosa. Yan, thank you once again, Sir Derek Dwayne Aguas, for this part of our interview, or our program rather. And also, aside dyan po, no, abangan po natin ang mga hatid na balita ng ating farmcasters para sa Regions on the Go, ating Philippine Rural Development Project, at ang kanilang segment po na kung tawagin ay Unlad Komunidad, at ang ating isa pa pong kapupulutan talaga ng kaalaman, ang Batid Ba Ninyo, ang ating pong Agri-Trivia segment. Siyempre, batid po namin lahat yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And since May pa rin po ngayon, atin pa rin pong ginugunita ang second to the last day ng ating pagsa-celebrate or paggunita sa ating Farmers and Fisher Folks Month, o buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong buwan ng Mayo taon 2026. So thank you po sa lahat ng mga sumubaybay sa mga ating inilatag na gawain upang lalo pang palakasin ang ating sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga bagong kaalaman na maaari makapag-inspire po sa inyo na tuluyang payamanin pa ang ating sektor sa inyong sa pamamagitan po ng inyong sariling kakayahan at kaalaman na natutunan. Thank you so much po sa support sa ating mga webinars. Sa lahat po na nagtaguyod nito ay saludo po kami sa inyo. Maraming salamat. At para po ihatid sa atin ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Pinaintig ng DA Field Operation Group sa ilalim ng El Nino Task Force ang paghahanda sa pagpapanukala ng mga iba't ibang programa bilang tugon sa nagbabadyang masamang epekto ng El Nino sa mga sakahan sa Ilocos Region. Sa isang pagpupulong na ginanap kumakailan kasama si Regional Executive Director Fidel Libaw at ang nasabing grupo na pinapangunahan ni na RTD for Operations Dennis Taktak at Miss Annalisa Ramos, Chief ng Field Operation Division, ang DA ay nakahanda na sa pamamahagi ng mga binhing itatanim tulad ng palay, mais at mga iba't ibang klase ng gulay. Maliban dito, may kabuang 14,000 kilograms na OBP na klase ng mais at 42,642 kilograms na yellow corn seeds naman ang nakalaan para sa mga magsasaka ng mais. Naglatag din ng DA ng 600 kilograms na iba't ibang klase ng butong gulay para naman sa mga magsasaka kang nakapaloob sa High Value Crops Development Program. Samantala, mahigit ang binabantayan ng DA sa tulong ng mga agricultural extension workers sa buong region ang mga epekto na matinding pagtigang ng lupa sa mga standing crops ng mga magsasaka. Magsisimula na rin ang DA ng malawakang information drive tungkol sa El Nino upang gabayan ang mga magsasaka sa mga kanilang dapat gawin. Nananawagan naman ang pamunuan ng ahensya sa mga lokal na magsasaka na agad isaguni at iulat ang pinakamalapit na municipal o city agriculture office kung may mapansin na matinding pagkatuyo ng mga bukirin, magbababa ng antas ng patubig o pag-atake ng mga peste sa kanilang lugar upang agad itong maaksyonan. Ako si Reno Grospen, nag-uulat mula sa Reyong Ilocos. Grupo ng mga magsasaka sa ilalim ng LNPC cluster pumasa bilang kauna-unahang PhilGov compliance sa buong Cebu City. Isa na namang karangalan para sa Rehiyon 7 ang pagkakapasa ng isang grupo ng mga magsasaka sa Cebu City bilang bagong Philippine Good Agricultural Practices o PhilGov compliant. Kamakailan lang ay sumailalim sa PhilGov Final Inspection ang nagkahiusang mag-uuma sa Sudlondos Farmer Association at Sitio Morga Agri-Sustainable Household. Ang dalawang asosasyon ay member ng Lamak Multipurpose Cooperative o LMPC cluster. Anim sa sakahan ng kanilang mga membro ang sinuri ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry bilang patunay na ang kanilang mga agricultural produce ay bumasa sa 4 na modules na nakapaloob sa PhilGov standards. Dapat ito ay ligtas kainin, dekalidad, makakalikasan at ligtas din sa kalusugan ng mga magsasaka. 100% pumasa ang 6 na sakahan ng mga membro ng asosasyon kasama na ang kanilang packing facilities para sa mga ani. Ayon kay Bernadette Cabusog, isa sa mga may-ari ng sakahan na pumasa sa
sa final inspection, ipinagmamalaki nila ang pagpasa ng PhilGap dahil hindi naging madali ang proseso ng sertipikasyon. Aniya, kinakailangan ng maayos na documentation, record keeping at pagsunod sa 4 na modules. Ibinahagi rin ni Bernadette na noon ay nakatuon lamang sila sa pagtatanim at hindi gaano nabibigyang pansin ang pangangalaga sa kapaligiran, ngunit dahil sa PhilGap, mas natutunan nilang pahalagaan ang kalikasan. Samantala, patuloy ang Department of Agriculture Central Visayas Regulatory Division sa pagbibigay ng technical assistance o gabay sa bawat magsasaka na nagnanais magpa-certify. Gagawa ang ahensya ng pre-assessment sa kanilang mga sakahan upang masuri kung gaano na sila kahanda at matiyak kung nasunod ang mga recommended practices sa batay sa Philippine National Standard na itinakda ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. May Ann Villarde nagulat mula dito sa Department of Agriculture Central Visayas. Fermented corn cob bilang alternatibong pagkain sa hayop itinuro sa mga magsasaka. Upang higit na mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa paggawa ng organikong pagkain ng alagang hayop, nagsagawa ng isang pagsasanay at hands-on workshop ang Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development o ang DA-SAAD noong ika-14 ng Mayo sa Nempicwan, Nueva Ecija. Layunin ang aktibidad na mapalakas ang kakayanan ng Kabawangan Corn Farmers Association sa paggawa ng alternatibo at natural na pagkain ng mga alagang hayop bilang karagdagang pagkakakitaan at kabuhayan ng kanilang asosasyon. Pinaunahan ng SAAD-MAED lead na si Rogie G. Castañeda ang naturang pagsasanay. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng wastong nutrisyon sa pagpapataas ng produksyon at kalusugan ng mga alagang hayop. Tinalakay rin niya ang kahalagahan ng paggamit ng mas mura, sustainable at alternatibong pagkain para sa mga ito. Sa isinagawang hands-on workshop, itinuro ni Castañeda ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fermented o binurong corn cob. Pinaliwanag din niya ang paggamit ng ubod ng mais bilang pagkain na isang epektibong paraan upang mabawasan ang farm waste habang napapakinabangan ito bilang pagkain ng manok, kambing at baka. Dexter Drazen para sa Agribalita, Central Luzon. 5 metric tons na sibuyas mula sa Occidental Mindoro, dumating na sa Marinduque. Dumating na sa Marinduque ang 5.7 metric tons ng pulang sibuyas mula sa Anmay Cabagan Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative ng Santa Cruz, Occidental Mindoro. Katumbas ito ng 507 sako ng pulang sibuyas na dala ng Kadiwa program ng DA Mimaropa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD upang matulungan ang mga magsasaka ng sibuyas sa Occidental Mindoro at masiguro ang abot-kayang presyo ng sibuyas sa probinsya ng Marinduque. Sa kasalukuyan, ibinebenta ang mga sibuyas sa Local Government Unit Compound sa bayan ng Mugpog sa halagang 70 pesos kada kilo para sa retail at 65 pesos kada kilo naman para sa wholesale. Magpapatuloy ang pagbebenta ng sibuyas sa Capitol Compound sa Boac hanggang Mayo 20, taong 2026. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa DA Mimaropa AMAD o Office of the Provincial Agriculturist ng probinsya. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita. Nagsagawa ng monitoring ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, katuwang ang City Economic Enterprises and Business Development Administration o SIBDA upang tiyakin ang pagsunod sa Executive Order No. 118 na nagpapatupad ng price ceiling sa imported premium rice sa Kugon at Carmen markets noong Mayo 19. Alinsunod sa EO No. 118, ang imported rice na may 5% broken premium classification ay dapat ibenta sa pinakamataas na halagang 50 pesos kada kilo sa buong bansa. Nagsimula ang implementasyon noong Mayo 14 at mananatiling epektibo hanggang Hunyo 12 maliban kung palawigin o alisin batay sa rekomendasyon ng Pangulong Marcos. Layunin ng nasabing hakbang na maprotektahan ang mga mamimili laban sa hindi makatwirang pagtaas ng presyo sa bigas, maiwasan ang profiteering at maniplasyon sa merkado at matiyak ang pagkakaroon ng abot-kayang bigas habang pinapanatili ang katatagan ng merkado. Samantala, pinaaalalahanan din ng mga retailers na sumunod sa price tag o shelf talker guidelines sa ilalim ng Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2026 na inilabas ng DA at DTI. Nakasaad dito na ang imported rice ay dapat may blue background price tag habang ang local bigas naman ay dapat white background price tag na nagpapakita ng presyo, uri ng bigas,
pinagmulan at porsyento ng broken rice. Sa kabilang dako naman, sumailalim sa ikalawang annual monitoring at technical evaluation ang Regional Soils Laboratory o RSL ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 noong Mayo 13 hanggang 14 sa pangunguna ng Bureau of Soils and Water Management Technical Evaluation and Audit Team. Layunin ng audit na tiyakin ang pagsunod ng laboratorio sa mga itinakdang pamantayan kabilang ang manpower, kagamitan, analytical test methods, quality assurance systems at laboratory procedures. Sinuri rin ang mga laboratory reports upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan ng resulta ng soils analysis. Ayon sa DA, bahagi ang nasabing aktibidad sa pagpapatibay ng Quality Assurance and Regulatory Compliance Initiative upang maisulong ang science-based agriculture at mapalakas ang soil analysis services na makatutulong sa mga magsasaka at sa sustainable crop production. Para sa maunlad na Pilipino, ito po si Naz Angana mula sa Region 10. Formal ang pinagkaloob ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project or DAPRDP ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa Barangay Magsaysay, Placer, Surigao del Norte noong Mayo 19, 2026. Ayon kay Municipal Mayor Jovi Marie Villazon, ang turnover ay isang kasagutan sa matagal ng hangad sa kanilang bayan na magkaroon ng ice plant upang makatulong sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sinabi naman ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr., ang patuloy na pagtulungan ng pamahalaang lokal at DA ay bunsod sa magkaparehong hangarin na mapaunlad ang fisheries sector ng bayan at ng buong rehiyon ng Caraga. Pinunduhan ng PRDP Skill Up ang solar-powered ice plant ay kaya makasupply ng 240 ice block bawat araw. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ay siyang kauna-unahang proyekto sa ilalim ng PRDP Skill Up na nakumpleto sa buong rehiyon ng Caraga. Ito si Aurel Aray sa Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At mga kasama po natin para sa edisyong ito ng Agri On Air. Ang Agri On Air po ay ating segment dito sa Maunlad na Pilipino. Katuwang po natin dito ang Agricultural Training Institute, and we gladly welcome po for today's episode ang atin pong panauhin mula sa ATI Regional Training Center 12. Siya po ay ang Technical Support Staff 1 ng ATI Region 12 na si Ma'am Josel Barbosa. Welcome po sa ating program, Ma'am, particularly sa ating Agri On Air segment. Kamusta po kayo? Okay lang po ako, ma'am. Hello? Thank you so much po sa pagpapaunlak, and thank you so much din po kina Sir Derek po ng ATI Central Office at sa lahat po ng mga kasamahan natin sa pagbuo ng panayam na ito. And with that, tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga magnunyog sa Bagong Bayan. So, saan ba itong Bagong Bayan na ito? Ito ba yung typical na alam ng mga taga Luzon? Of course, i-localize po natin para ma-context, tama po natin siya sa context. At sa tulong niyo po yan, Ma'am Josel. Sa unang katanungan po natin, maaari po bang maibahagi po natin yung ating layunin ng isinasagawang, kung tawagin natin ay Agri-Serbisyo on Wheels, Coconut Information Exchange, dyan nga po sa Sultan Kudarat sa Bagong Bayan. Hello everyone. Gandang araw po sa ating lahat. Context lang po, ma'am, sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ang Bagong Bayan po is a part of Sultan Kudarat. Province po yan siya dito sa Region 12. Ayun. Sige po, may follow-up question ako sa inyo tungkol dun, ma'am. Ano ba yung pangunahing nais maihatid po ng ating activity na ito para po sa mga magyunyog? At saka, bakit po kaya na mahalaga po? Kasi parang pwede namang dumaan lang yung Agri-Serbisyo on Wheels, di naman kasama si Coconut Information Exchange. Pero bakit po kaya mahalagang magsagawa ng ganitong tinatawag na Information Exchange activity? Una po sa lahat, ma'am, ang layunin po ng Agri-Serbisyo on Wheels under Coconut Information Exchange po sa Bagong Bayan ay mapalawak ang kaalaman po at kasanayan ng ating mga magniniyog hinggil sa makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan sa production ng niyog. At layunin din po nito na maibahagi ang mahalagang impormasyon ukol sa wastong pamamahala ng taniman, pagpapabuti ng ani at pagkontrol sa peste at sakit ng niyog at iba pang mga teknolohiya na makakatulong upang mapataas ang kita at kabuhayan ng mga magniniyog.
Ayun, ano po talaga nito, sobrang targeted po natin ang ating mga coconut farmers and of course po atin pang hihimayin 'yan sa tulong po ng ating kasunod na katanungan which is, ano ang papel ng Agricultural Training Institute po, Ma'am Josel, sa pagpapalawak po ng ating kaalaman sa mga coconut farmers sa atin pong, piling lugar na ito sa Sultan Kudarat? Kabali po ang papel ng Agricultural Training Institute Region 12 ay nagsisilbing katuwang po ng ating mga magniniyog sa pagbibigay ng makabagong kaalaman, teknolohiya, pagsasanay na makatutulong upang mapabuti po ang kanilang produksyon at kabuhayan. At sa pamamagitan din po ng iba't ibang training at extension activities, ay patuloy namin pinapalakas po ang kakayahan ng mga magsasaka upang maging mas productive po, matatag at handa sa mga hamon ng sektor ng agrikultura. Ayun, at I'm sure yung ating mga coconut farmers po ay katuwang po ninyo, nagpapasalamat po talaga sila sa mga tulong na ito na inihahatid po ninyo sa kanila. At syempre po, meron tayong tinatawag na para din po sa benepisyo ng mga listeners natin, no? Para po sa mga hindi ito alam, meron tayong tinatawag na Coconut Industry Development. At ano po ba yung layunin ng ATI sa mga activities na kagaya nito sa pagsusulong po ng ganitong industry developments? For coconut specifically po. Yan, malaking tulong po ang ating agri-serbisyo on wheels dahil inilalapit nito ang mga serbisyo po, mga impormasyon at technical na kaalaman direkta sa mga komunidad. At sa halip na ang mga magsasaka po ang pumunta sa malalayong tanggapan or sa ating training center, ang programa po mismo ang lumalapit sa kanila upang mabigyan sila ng agarang access sa learning opportunities, konsultasyon at mga programang pang-agrikultura na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Kasi po, ma'am, may mga times po kasi na hindi makakapunta ang ating mga farmers. So, with that po, dahil sa Agri-Extension on Wheels, ay mapapalapit po natin ang ating mga teknolohiya sa kanila. Ayan. And of course po, no, maaari po bang ito yung mga tinatawag nating coconut agrotechnologies, Ma'am Josel, ay alam natin na mahalaga po ito sa pagdating sa produksyon ng niyog. Ano po kaya yung mga makabagong teknolohiya na ibinahagi po natin sa mga participants po natin? At saka syempre, bukod dun sa mga specific na mga technologies na ito, paano po kaya yun nakatulong or inaasahang makatulong na makataas po or magpataas ng kanilang ani at kita po sa pagnyunyog? Ayan po. So kabilang po sa mga ibinahaging teknolohiya ang tamang coconut palm at coconut varietal identification, wastong farm establishment and management po, tamang fertilization practices at mga pamamaraan sa pagkontrol ng pests and diseases ng niyog tulad ng bud rot at knot rot diseases at nagbibigay rin ng kaalaman hinggil sa mas maayos na pangangalaga ng niyogan upang mapanatili ang mataas na kalidad ng production ng niyog. At sa pamamagitan po ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang agricultural practices, mas magiging malusog at productive po ang mga puno ng niyog. At makakatulong ito upang tumaas ang ani, mabawasan ang pagkalugi dahil sa peste at sakit, at mapaganda po ang kalidad ng ating produkto. Kapag mas mataas po ang production at kalidad ng niyog, mas malaki rin ang oportunidad ng mga magniniyog na magkaroon ng dagdag na kita at mas matatag na kabuhayan. Ayun ang nais natin sa kanila, meron silang matatag na kabuhayan. At doon po sa mga technology parts ng ating usapan, Ma'am Giselle, bakit po kaya mahalaga yung tamang coconut varietal identification? Ano po kaya yung kumbaga ways kung papaano nakatutulong ito sa pagpili ng angkop na uri ng nyog para po sa pagtatanim? Akala ko po talaga dati, ma'am, kung hindi po ako taga-agri sector, wala akong ka-idea. Same lang lahat. Basta yung kung anong buko na yun na yun po sa lahat. So, mayroon pa po pala tayong tinutukoy na ganito. Paano po kaya yan? Especially din po sa mga, baka makatulong din sa mga hindi pa ito naririnig or alam. Ayan po. Sige po, mahalaga po ang tamang coconut varietal identification upang malaman ng mga magniniyog kung anong uri ng niyog ang angkop sa kanilang lugar. Kasi
Nakadepende po kasi yan siya ma'am sa klima, ayan po, at layunin ng produksyon. At sa pamamagitan po nito, mas napapadali ang wastong pamamahala sa niyugan at mas natitiyak ang paggamit ng dekalidad na planting materials. Ayan, nakadepende po talaga yan sa klima. Then sa lugar po, kung baka fit po doon yung ganitong variety ng niyog po natin. So yun po, no, sa mga nais po mag-umpisa pa lang, ito ay ano po, mga assistant na po ng ating ATI RTC 12 through the trainings po na kinakandak natin. Pero sa mga nais po mag-umpisa, wag po tayo masayang ng ating kapital, alamin po natin yan at mayroon po tayong katuwang kasama po natin ng Agricultural Training Institute. Marami po tayong dapat malaman para hindi po sayang yung ating kapital na ilalagak sa sektor ng agrikultura. And with this one, pinag-uusapan po natin para po sa sektor ng ating coconut farmers. So, ayun nga po, bali dito po sa ating pagtukoy na alam na natin lalo na mahalaga po itong gawin, ano po yung mga pangunahing kaalaman na ibinahagi tungkol sa farm establishment at management naman po ng ating niyugan. Paano po ba yung mga tamang pamamaraan, ma'am, ng natin, pag-aalaga at pagpapataba ng niyog? So, kabilang po sa mga pangunahing kaalamang ibinahagi ang tamang pagpili po ng lugar at dekalidad ng punla. At wastong distansya po ng ating pagtatanim, land preparation at maayos na pagpaplano ng niyugan. At tinalakay rin ang kahalagahan ng regular na maintenance at tamang pagdidilig with control at pangangalaga sa mga puno upang mapanatiling malusog at produktibo ang taniman ng niyog. At mahalaga rin ang regular na pagmomonitor sa kondisyon ng mga puno ng niyog upang agad matukoy ang kakulangan sa sustansya, peste o sakit. Sa pagpapataba naman, binibigyang diin ang wastong uri at dami ng abono depende sa pangangailangan po ng ating mga punong niyog at kondisyon ng lupa. Ang tamang fertilization practices ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang niyog at mapataas ang production nito. Ayun nga po. At atin nga pong nabanggit yung ating mga peste at sakit ng niyog. Ano po ba yung mga inintroduce naman po natin dito na mga peste at sakit? At saka paano po kaya yan maiiwasan at makokontrol? Bakit po ba maganda na maging maaga po tayo sa pagtukoy po ng sakit ng niyog? Pwede po ba siyang gamutin pag nandyan na o dapat talaga prevention is key? Ika nga. Ayan po. And kabilang sa mga tinalakay na karaniwang peste at sakit ng niyog ay ang coconut scale insect at iba't ibang fungal diseases tulad ng bud rot at nut rot disease. So ipinaliwanag din ang mga sintomas, sanhi at tamang paraan ng pamamahala upang maiwasan ang malawakang pinsala sa niyogan. Ayan, maiiwasan o makokontrol natin ang mga sakit na ito sa pamamagitan ng regular na monitoring ng mga puno po at tamang sanitation practices, pag-aalis ng infected na bahagi ng puno o bunga, at paggamit ng rekomendadong pamamaraan mula sa mga agricultural experts po natin. At mahalaga rin ang wastong farm management at pagpapanatili ng malusog na kondisyon ng niyugan upang mabawasan po ang pagkalat ng mga sakit ng niyog. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Guy? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Guy. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai!
Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. So sa tinagal po ng ating pag-uusap ngayon, mga ilan po sa ating insights ay ang ating tamang klima, tamang distansya, tamang variety ng ating niyog, at ito nga po ay lumalawak pa dahil ito po ay tama nating dapat na mai-apply para sa pagpapataba at pagpapaganda po ng ating taniman ng niyog. And of course nga po ang ating pagtukoy sa mga peste na dapat nating i-manage o all throughout nga po or all together ay kung pwede maiwasan na po natin. At ito na nga, ang ating mga e-learning courses, Ma'am Josel, ng ATI 12. Paano po kaya yan nakakatulong sa ating mga magsasaka at agricultural workers din? So malaking tulong po talaga ang ating e-learning courses ng ATI 12 or ang ATI dahil nagbibigay po ito ng accessible at flexible na paraan ng pag-aaral para sa mga magsasaka at agricultural workers. Kahit nasa bahay lang po tayo o komunidad lamang, maaari silang matuto ng mga bagong teknolohiya o makabagong agricultural practices gamit ang online platforms po natin. So hindi na natin pwedeng sabihin, ay malayo sila, hindi sila nakaka-access ng ATI e-learning courses. Aba, hindi po pwedeng gano'n dahil meron po mga pwede po tayong lapitan mismo sa ATI na mga, kung gusto niyo talaga mag-access doon, uy, sabi doon sa napakinggan namin, may kursong ganito. Paano ba yan i-access? May mag-a-assist po sa inyo para makita po ninyo yung ating magandang platform na ito sa ating e-learning courses ng ATI. So wag po kayo mahihiyang lalapit. At ayun nga po, Ma'am Giselle, dito po sa ating mga partnerships po ng ating ATI 12 together with Philippine Coconut Authority at ang ating LGU or lokal na pamahalaan. Ano po ba yung masasabi nating magandang bunga ng dynamics na ito para po sa matagumpay na pagsasagawa ng ating mga activities? Iyan po. Napakalaga po ng ating partnership ng ATI 12, Philippine Coconut Authority at lokal na pamahalaan dahil pinagsasama nito ang kaalaman po, ang programa at resources ng iba't ibang ahensya upang mas epektibong matulungan ang mga magniniyog. At sa pamamagitan po ng maayos na coordination, mas napapalawak po ang serbisyo at mas maraming komunidad po ang naaabot ng mga programa sa agrikultura. At bilang atin pong tampok na technical support staff, ma'am, paano po sa inyong obserbasyon natanggap ng ating mga kalahok yung ating activity na inilagak or ni-offer sa kanila? Meron po ba sila mga usual na questions para po sa kanilang pag-attend? At yan po, bilang po isang facilitator or assistant facilitator po ng ating Agri-Servicio on Wheels, lahat naman po ng mga farmers natin, may mga nag-share po sila ng mga ideas nila, kung ano po yung mga experience nila sa kanilang mga farms, sa kanilang coconut farms. And lahat naman po ng mga katanungan nila nasasagot naman po ng ating mga resource persons. Ayan. And I guess this is not the last po ng ating mga activities na gagawin, especially mahaba pa ang ating taon. Meron pa tayong mga abangan from ATI RTC 12. Pero for this interview lang po, as we wrap up, ano po ba yung inyong mensahe sa mga coconut farmers tungkol sa patuloy na pag-aaral at paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagnyunyog? Ayan po. So, hinikayat natin ang ating mga coconut farmers na patuloy na maging bukas sa pag-aaral at paggamit ng makabagong teknolohiya dahil po ito ang susi upang makabuti po ang production at mapanatiling matatag ang kanilang kabuhayan. At ang agrikultura po ay patuloy na umuunlad, kaya mahalagang sumabay sa mga bagong kaalaman at pamamaraan, gaya po ng ating e-learning courses. At mahalagang bukas din po sa mga bagong kaalaman upang mas mapadali ang trabaho sa bukid. Mapataas po ang ating mga ani at mas maging handa sa mga hamon tulad ng climate change, peste at sakit ng pananim. At patuloy na pagkatuto ay daan tungo sa mas produktibo at sustainable na pagsasaka po.
Ayun, maganda rin at may naisip pa akong isang katanungan. Kaugnay naman po ito sa ating mga kabataan. Sa tingin niyo po ba, mga coconut farmers din natin, mga ano din to, yung mga Gen Z, mga iba din yung kanilang generation at welcome din sila na gawin po or mas maging open na tahakin din yung ating coconut farming. Ano po ba yung panghikayat natin sa kanila? Baka may gusto po kayong ibigay na mensahe para po sa mga kabataan na nais pumasok sa coconut farming industry. Ayun po, based kasi sa mga trainings namin, ma'am, sa Agri-Servicio on Wheels, I observed na mas marami talaga yung mga medyo millennial natin na mga participants, no? Pero may iba rin po talaga na nag-a-attend kasi for example, hindi available yung nanay or tatay ng farmer. So yung mga anak po nila yung nag-a-attend ng ating mga trainings. So para po sa ating mga kabataan, so nais namin ipabatid na malaki po ang potensyal at oportunidad sa industriya ng pagniniyog. So huwag po matakot na pumasok sa agrikultura dahil malaga ang inyong papel sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng ating sektor. At sa tulong po ng makabagong teknolohiya at tamang kaalaman, so maaaring maging makabago po, produktibo at matagumpay ang coconut farming para sa susunod na henerasyon. Ayan po. So hinikayat ko talaga po yung mga kabataan ngayon na mag-coconut farming po tayo kasi po may mga makabagong teknolohiya po tayo na ino-offer ng ating mga agency. So kagaya na lang po ng ating mga e-learning. So pwede na po tayo doon matuto, ma'am, kung ano po yung mga pwede nating gawin sa ating mga niyog. Ayan po. Ayun, at the future looks bright as well dahil mga kabataan po natin hindi lamang sa mga usual crops natin. Actually, one of the usual crops talaga ng Pilipinas ay ang coconut and that's why kailangan namin kayo dito. Kaya ayun, napakaganda ng malambing na pakiusap ni Ma'am Giselle na kayo ay maging ano po dito, involved as well. At nakasama po natin para sa ating talakayan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga magnyonyog sa Bagong Bayan sa Sultan Kudarat, ang kanilang technical support staff ng ATI RTC 12, si Ma'am Giselle Barbosa. Maraming salamat po, Ma'am Giselle. And thank you so much din po, ma'am. At narito po, once again, ating unlad komunidad, katuwang ang Philippine Rural Development Project mula sa PSO Mindanao, si Sir Joseph John Palarga po, Information and Advocacy Specialist, ang ating makakasama sa araw na ito. Sa pag-implement ng mga sub-project ng DAPRDP Scale-Up, mahalaga ang mabilis, maayos at kumpletong impormasyon mula feasibility study, detailed engineering design, procurement documents, hanggang sa buwanang progress updates. Bawat detalye ay kailangang madaling mahanap, masubaybayan at magamit sa paggawa ng desisyon. Dito pumapasok ang Sidlan MIS 2.0 o ang Upgraded Management Information System ng PRDP Scale-Up. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang pag-encode, pag-update at pag-monitor ng mga datos at dokumento ng bawat sub-project sa iisang platform. Sa episode nito ng Unlad Komunidad, pakinggan natin si Engineer Maria Fe Gabonales, iBuild Component Head ng DAPRDP PSO Mindanao, at alamin kung paano nakakatulong ang Sidlan MIS 2.0 sa mas maayos, mas mabilis at mas organisadong sub-project implementation sa Mindanao. The use of Sidlan in PRDP scale-up is very significant, especially in the iBuild component. In performing our tasks in the implementation of iBuild sub-projects, I will share some benefits. We consider the Sidlan as the data bank where everything about the sub-project is stored, and then in all levels of like NPCO, PSO, RPCO, we are assured that we are looking in one document only. So every time we need to go back to the documents like the FS, the DD, when was the project started, when was the notice of award, the procurement details. We have one platform to look into. The documents are stored there, centralized data management. And then next is real-time monitoring, the status of the sub-project. We can get the progress in case there are delays. You can see the reasons of delay.
what are actions taken by the RPCO, by the PSO, and actions to be taken. This ensures that all levels of partners in the implementations, the NPCO, PSO, RPCO, are also looking in the same progress of implementation. The most important with the iBuild is the improved documentation and record keeping, where all sub-project related documents are archived systematically. We cannot memorize all the documents, the data, what had happened. So it is very easy for us to go back in SIDLAN and check and get the actual data and what had happened before. You can see the remarks every month. So if you forgot what had happened, you can go back. Or even if you are just newly assigned to that sub-project, you can go back. By just checking the remarks, you will have an idea on what had happened with the project, especially during validation, during appraisal stage, during procurement. You can see there the narrative explanation in the remarks portion. Sa tulong ng SIDLAN MIS 2.0, mas nagiging madali para sa NPCO, PSO Mindanao, RPCOs at partner LGUs na makita ang tunay na kalagayan ng mga sub-project, matukoy ang mga hamon sa project implementation at makapaglatag ng angkop na aksyon tungo sa mas matatag na infrastruktura, mas produktibong agrikultura at mas maunlad na komunidad sa Mindanao. Thank you so much, Sir Joseph. At abangan pa mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang dito sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Muli ay hatid po sa atin ni Bindoy Pining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. By the way, let's greet po si Ma'am Ira Cruz ng belated happy birthday per last May 26. Ayan, thank you so much po sa buhay ng ating kasamahan na si Ma'am Ira. Na naghahatid po sa atin ng ating Agri-Trivia segment. Once again, batid pa ninyo. Happy Saturday mga ka-agri, at dahil kakatapos lang ng ASEAN Summit, batid ba ninyo na mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang ugnayan sa agrikultura, partikular sa supply ng bigas sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu na ginanap noong May 6 to 9, 2026. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay bagong talagang Prime Minister ng Vietnam na si Lê Minh Hung nang upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, turismo, agrikultura at ekonomiya. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang ika-50 taong anibersaryo ng kanilang diplomatic relations. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at tuloy-tuloy na supply ng bigas mula Vietnam na pangunahing pinagkukunan ng imported rice ng bansa. Dagdag pa niya, tumataas ang demand sa rehiyon dahil sa tensyon sa Middle East at posibleng epekto ng panibagong El Nino sa produksyon ng pagkain. Nagkasundo ang dalawang bansa sa isang taong kasunduan para sa pag-angkat ng 1.5 milyong metrikong toneladang bigas hanggang Abril 2027. Napagkasunduan din ang presyo ng popular na DT8 rice sa halagang $450 kada metrikong tonelada. Ayon kay Secretary Chu Laurel, mahalaga ang kasunduang ito upang mapanatiling sapat ang supply ng bigas at makatulong sa pagpapatatag ng presyo nito sa merkado. Bukod sa bigas, nakikita rin ng dalawang bansa ang posibilidad ng mas malawak pang kooperasyon sa sektor ng agrikultura sa mga susunod na taon. Ipinapakita ng kasunduang ito ang patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN tungo sa mas matatag na food security at mas maayos na kalakalan sa rehiyon. Matatandaan na naging host ang Pilipinas sa ginanap na ASEAN Summit sa Cebu na dinaluhan ng 11 pinuno at kinatawan mula sa iba't ibang bansang kasapi at katuwang ng ASEAN.
At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Magandang umaga, ito po si Ira Cruz. Yun! Kamusta po kayo mga ka-agri? Muli ay nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Walang iba kundi sa pamamagitan ng Maunlad na Pilipino, isang programa pang radyo na hatid sa inyo ng Kagawaran ng Agrikultura, Agriculture and Fisheries Information Division po. At para po sa pagkaing kaisipan mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 6, Talata 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Mula po sa Department of Agriculture, niyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay na sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po'y nagpapasalamat sa aming DZAS family na katuwang sa ating episode na ito at sa lahat ng episode na naihatid po namin sa inyo. Maraming salamat po, pati po sa inyong aming mga tagapakinig. Kami po'y nagagalak na makasama kayo ulit on our program this morning and we're so excited for next week. Ayan, we'll see you live and alive. At abangan pa po, no? Kindly stay tuned po sa ating same time, same day, Saturdays every 5 to 6 in the morning. And ngayon pa lang nagpapasalamat na po tayo sa mga confirmed nating mga katuwang sa ating susunod na episode. Kabilang po siya ng ating National Dairy Authority. Sino ba ang ating Bureau of Plant Industry? Kasama po natin dyan ang International Training Center on Pig Husbandry. And special thanks po sa ating mga taong kausap sa mga ahensyang ito or mga tanggapan na ito. Sila Ma'am... Sino bang una kong pasasalamatan? Si Ma'am Marie, yan. Kasama po siya sa naghanda din po for the AFID in coordination po sa ating mga ITCPH na mga support. Also si Ma'am Perla Flores, ayun na nagdiwang po sila ng kaniyang mister ng kanilang wedding anniversary. So, maalala ko lang, no, belated happy anniversary po sa inyo, Ate Pearl and Director Ferds Flores. Also, thank you po kina Sir Ian Caro, thank you po kina Sir Chil Cuesta, kina Ate Lulay ni Eugenio. Sino pa ba? Marami po tayong mga pasasalamatan sa ating Agribusiness and Marketing Assistant Service, ating Regional Field Office sa Calabarzon, lahat po na Regional Field Offices natin. Pero in particular po dito sa inahanda nating gawain for next Saturday ay for sure, paulit-ulit po namin pasasalamatan yan. At para po sa inyong mga listeners, yan po, we're so happy po na kayo ay sa basis ho ng first come, first served, ayan, ay pwede po namin kayong makadaupang palad at may kaunting pasalubong pag kayo'y nagpunta sa ating anniversary program. At hanapin nyo po yung booth ng Maunlad na Pilipino. At abangan po ninyo sa mismong episode. Malay nyo, may maisip kami mga palaro sa inyo ni Ma'am Ira. At bibigyan namin kayo ng konting pabuya. Ayun, okay ba? Mabango po ba yan sa inyong mga pandinig? Thank you po. Ito po ay ating pakikiisa sa 78th anniversary ng ating station. So, until all have heard, maraming salamat po for making MNP part of your Saturday mornings. Ang amin pong dalangin ay kayo po ay laging nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. So once again, magbabalik kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami muli sa ganap na ika-6 hanggang 6 ng umaga. And of course, together with the Ma'am Ira Cruz at lahat po ng mga tanggapang amin nabanggit at napakarami pang iba. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid po namin sa inyo ang ating mensahe na magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si Lor Siaga. Enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.